Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Pag-usapan naman natin kung kailan ba dapat gawing double angle yung steel trusses. Yung concept ng bakal, halimbawa ay mahaba siya. For example, meron tayong deform bar or kabilya na 10 mm yung diameter niya. Let's say meron tayong 6 feet na 10 mm. Kung babaluktutin natin yon sa pamamagitan ng dalawang kamay natin, medyo mababaluktot natin ng konti. Putulin natin sa gitna at baluktutin natin. Tatlong piyena lang to o 3 feet na lang yon. So baluktutin natin. Di katulad ng kanina 6 feet, medyo madaling baluktutin. Pero yung 3 feet, medyo mas mahirap compare sa 6 feet. So tira natin yung 1 foot, putulin natin, tapos baluktutin natin. So, mentras umiikli yung bakal, ang ibig natin sabihin doon ay tumitibay siya or mahirap siyang baluktutin. Mas nagiging stronger siya, mas maikli yung bakal. So, halimbawa meron tayong steel trusses at mahaba yung ating bottom cord, mahaba yung ating top cord. Ang reason kung bakit merong mga web members o yung may mga braces na yung ating top cord at saka bottom cord, meron tayong web member, ay kasi nga mahaba na or kailangan ma-maintain yung strength ng top cord at saka yung bottom cord. So, yung reason kung bakit nagkakaroon ng braces or web members. So, halimbawa, tumaas yung height, tumarik yung yung pinaka-slope ng steel trusses natin. Ibig sabihin yung king post ay mahaba na. So ibig sabihin mas kailangan natin na palakasin yung king post at yung mga iba pang members. Siyempre may mga part na mahaba pa rin siya. Para mapatibay natin yan, ang gagawin natin ay palalakihin natin yung bakal or equivalent nun ay gagawin nating double angle. So pagka lumalayo na yung bakal, dumahaba na, unsupported na siya, dalawang bagay para mapatibay siya. Lagyan ng additional na bakal, palakihin yung section, or gawin siyang double angle. At the same time, pwede rin natin na dagdagan yung mga braces at saka yung section ay lakihan. So halimbawa meron tayong typical floor area, let's say 6 meters by 8 meters. So, sinabi natin typical kasi karaniwan sa mga distances ng poste natin pagka residential, ang distances niya, average niya is nasa 3.5. Merong 2.5 distances, merong 4 meters, may 3.5. So, sabihin natin yung average is 3.5. So, halimbawa meron tayo ditong 6 by 8. So, ito yung 8 meters, ito yung 6 meters. Ibig sabihin kung kukunin natin yung span ng beam dito, so magiging ito ay 4 meters, ito ay 3 meters, 3 meters. Kagandahan sa steel trusses, ang main truss natin, ang mas matibay kung alin yung mas maikli na direction o span. Dahil nga mas maikling span yung 6 meters, so ibig sabihin yung steel truss natin along dito sa 6 meters para mas maikli yung top cord, mas maikli yung bottom cord. Compare dito, kung ganito gagawin natin, ito yung main truss, medyo mas mahaba siya compare dito. Pipiliin natin kung alin yung mas maikli. Yan pa yung isang reason kung may mga gusto na ang direction niya is papunta ron saka papunta dito. So, ibig sabihin, mahaba yung magiging steel trusses niya. Kung ang steel truss natin yan ay magiging ganon yung direction. Di katulad dito, mas maikli, mas matibay ito. So, pwede naman nating sabihin na yun ang reason kung bakit inintroduce yung tinatawag natin na skillion roof or commonly tinatawag na rin natin na Korean type roofing. Kasi nga, imbis na ganito ang nagiging design, magkakaroon ng dalawa siyang slope. So, ibig sabihin, instead na isang buo na to, ito pa lang ay isa ng part ng roof.
ito ng truss, ito ay another truss. Kaya kalahati lang yung nagagamit natin. Nare-reduce natin yung strike kasi nga yung support nito natin ay laging meron sa gitna. Usually ito yung nagiging wall na yung nasa gitna. Tapos ito, kung titingnan natin sa typical residential, kung ang spacing ng column natin ay ganito, most probably meron siyang roof beam dito sa lahat ng mga poste. So, yun yung reason kung bakit pwede na rin na yung mga typical residential building or residential house ay naka-single angle lang. Kasi nga may support pa siya na beam dito sa gitna dahil kung ganito yung magiging detail natin. Pero kung titingnan natin, di ba pagka tinanggal natin yung roof beam natin dito, medyo na lumalaki na yung unsupported natin dito. Yun yung time na kinakailangan na palalakasin natin yung steel trusses natin. Pwede natin gawing double angle, palakihin natin yung size ng, or palakihin natin yung size ng angle bar, or kung gusto niyo yung rafter type, palakihin niyo yung size ng rafter type at the same time, ng tubular, at the same time kapalan natin yung tubular. Kasi yung tubular, compare dito sa C-purlins, kung sa C-purlins naman natin i-compare, at saka sa steel trusses, yung tubular kasi nagpapalakas dito ay yung section niya. Kasi nga, yung tubular is a closed section. Kung compare natin yung section ng C-purlins sa saka ng tubular, bakit hindi C-purlins yung gamitin nating rafter? Yung tubular kasi closed section siya. So, rectangular siya. Di katulad ng C-purlins. So, imaginein mo yung C-purlins dakot-dakotin mo lang, gagalaw-galaw yung gano'n. Hindi katulad ng tubular, meron siyang support dito. Kung gagamit naman kayo ng C-purlins, madalas lalagyan ng support yan, winay-weldingan siya ng kahit anong bakal, say round bar, flat bar, para maging stable siya. Pwede na rin sabihin natin, i-compare natin dito. Ang pagkakaiba naman nito, kung probably yung reason nito, ay pwede kasing mapinturahan yung nasa loob na to. Hindi katulad dito, sa loob ng, tubular, hindi natin napipinturahan yan. Kaya in case na magkaroon na ng tubig sa loob, nagkaroon ng leak dito, nagkaroon ng screw, and then tumagilid yung pagkaka-screw, hindi natin maiiwasan, may mga chances na nangyayari yun. Imagine sa isang roofing installation, kung 1,000 pieces na tech screw, yung i-drill, kung imagine mo sa 1,000 na yun baka mayroon tumagilid na isa na dalawa, pasukin. So yun lang yung mga medyo minimal na risk na minsan na-maintain na hindi naman nagiging problema. Or, pag ito ang ginawang C-purlins instead of So, hindi saan to. Kung sa steel trusses naman, hindi natin ini-screw. So, ang inaano ko rito, yan ay isa sa mga reason kung bakit hindi ginagawang C-purlins ito as nailer para sa roof. Kaya ito, mas maganda kung gagamitin na lang natin ito sa rafter doon sa maikling span at hindi masyadong nangailangan ng mahaba at delikadong haba ng yero. Or pwede naman niyang gamitin basta, sabi ko nga naman, ang nagpapalakas sa bakal kung bukod sa labor, yung workmanship ay yung mga braces din. So tamang hinang, braces, at saka yung workmanship. Yun nagtitibay sa bakal. However, kung talagang masyado ng mahaba yung span natin o kinakailangan na natin i-double angle, kasi di natin maiiwasan mayroong lindol, mayroong bagyo. So, sa lindol pa lang, halimbawa, pumasok sa atin o tumama yung lindol. Yung lahat ng mga braces natin na to, may mga hinang lahat yan. Mayroon namang, mayroong time na yung lahat ng mga members na to, minsan nag-a-act yan as compression, tension, compression, tension, compression. Depende sa direction ng lateral force o ng earthquake, kung saan papunta, kung pakaliwa, pakanan. And imagine every time na gumagalaw yung ating bahay dahil sa lindol, nagtitwist ng pakonti-konti yan. Kung hindi naka-resist or hindi na-resist ng welding works or yung pagkakahinang yung lahat ng mga joint natin na yan, pagdating ng bagyo, dahil sa bagyo kasi yung pressure, pagka masyado nang mataas yung pressure sa bagyo, di ba kung meron na tayong roofing dito, ang tama dito ng pressure dito,
kung dito ay pababa, meron siyang part dito na pataas. So, ibig sabihin yung roof natin, hindi lang naman pinepress yan pababa dahil pababa. Merong time na iaangat siya, ibababa, angat baba, angat baba. So, napaka-critical kung hindi masyadong maayos ang pagkakagawa ng steel trusses natin. Lalo na kung hindi natin itinama yung bawat location kung saan dapat ihinang. At saka, kung i-double angle kasi natin, dahil nga kung malalaki yung area ng ating roofing area, kung matataas o malalaki yung area natin na yan, marami ring tatama diyang pressure or hangin. Kaya pataas baba yan. So hindi natin alam kung alin dyan yung magpe-fail. Hopefully wala naman. Kaya mas maganda kung naka-double angle yan, especially kung dati nang mabigat yung dinadala niyan. For example, yung ginamit mo na roofing materials ay concrete roofing, o yung tinatawag natin na sipak, medyo mabigat agad yun. So, kailangan natin naka-double angle na yun. At the same time, kung maliit lang yung section, kung 2x2 by 1/4 yung ginamit nyo, dadamihan nyo yung braces. Kung hindi naman masyadong marami braces, gamit na kayo ng 1/4 by 3x3 na angle bar na double angle. So, pinakamaganda pa rin mayroong gusset plate. Kasi nga yung plate natin na yun, mas humahaba yung part na pwede nating paghinangan. Instead of doon lang sa web ng angle bar, dito ka lang maghihinang pagka connection, pagka nagkaroon ng connection. Pero pagka meron ka ng gusset plate, kung lumalaki na yung hinangan niya. At the same time, hindi na pepersa sa welding or naiinitan masyado yung plate. Pero ang pinakamaganda dyan is that na-manage natin kung saan dapat ihinang na mayroong pwersa. At the same time, nakaipit din yung bottom cord at top cord doon sa brace or sa weld member. Kaya nga, kung ang gagamitin natin niyon, yung steel trusses ay sa mga public places katulad ng palengke, chapel, church, at saka iba pang commercial places, mas maganda naka-double angle tayo. Kasi nga minsan, maraming tao, halimbawa ginagawang evacuation, basketball court, so mainam na maganda or malalakas, magaling yung pagkakagawa, malaki section, tama yung mga braces, double angle, yung mga public places natin na yon. So iyon ang mga reason kaya kailangan natin na i-double angle yung steel trusses. At kung meron kayong binabalak na sooner or later, baguhin nyo yung routing natin. Kasi nababago kasi yung mga design eh. Dati 2 aguas, sunod 4 aguas, sunod skillion, o tinawag natin ngayon na Korean type. Depende sa nagiging calamity or kalamidad na pumapasok sa atin. Halimbawa, pagka yung time na nagkakaroon ng asphalt at talagang naging matindi, yung bagong design ngayon na hindi masyadong matarik yung roofing, babaguhin na naman. Halimbawa, kasi nga dahil sasalo siya, hindi babagsak yung ash natin, yung pinaka-buhangin na tumama or na-impact dun sa buong, posibleng masira yung bubong. Kaya nung time na yon, naisip na yung slope ng roof ay patarikin para tuloy-tuloy sa baba. Now that matagal na yon, dahil nakalimutan na or siguro nababago, naging modern, mas magandang tingnan kasi hindi masyadong matarik, hindi masyadong pansinin yung roof. At yung parapet wall, especially sa mga ibang mga structure na parang building type, so madalas ginagamit yan is yung parapet wall para hindi kita yung gutter. Ang problema lang naman sa concrete gutter, in case na mag-crack, medyo mahirap hanapin kung saan yung crack, kung paano re-remedyohan yan, at kung saan nahanapin yan, kung ano man yan. Saka mahirap i-maintain kasi nga ang ibabaw ng gutter, yung concrete gutter, may roofing na naka-overhang dyan, ang hirap silipin kung nasaan yung crack. Kaya as much as possible, kung para iwas crack, pwede naman na parapet wall yan. Lagyan na lang ng inside gutter na stainless para hindi na siya mag-crack.
Kaya lang ayusin lang yung yung dugtungan ng inside gutter na stainless. Okay, so hanggang dito na lang yung ating video. Sana ay nakatulong. At huwag pong kalilimutan mag-like, mag-subscribe at pakihit na rin po ang notification bell. Maraming salamat.